Amen. Lumapit po tayo sa ating unang pagbasa na sa Micah chapter 1, verse 1 to 16. Salitan po tayo mga kapatid. 1. Nandiyan po kayo? Amen. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Micah na isang taga-Moreset. Noong panahon ng paghahari sa Juda ng Haring Jotam, Haring Ahaz at Haring Hezekias, sinabi sa kanya ni Yahweh ang mga pahayag tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Makinig kayong mabuti lahat kayong mga mamayan sa buong mundo, sapagkat saksi ang Panginoon Diyos laban sa inyo mula sa kanyang banal na templo. 3. Lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal, bababa at maglalakad sa mga sagradong bundok. 4. Ang mga bundok na kanyang malalakaran ay matutunaw na parang mga kandila na madikit sa loob. At magiging lubak-lubak ang mga patag na kanyang makalalakaran na parang dinaanan ng tubig na umagos mula sa matarik na Ang lugar. lahat ng ito ay magaganap dahil sa pagsuway ng lahi ni Jacob. Dahil sa mga kasalanan ng sambayanan ni Israel, sino ang dapat sisinin sa paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumamba sa mga Diyos-Diyusan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. 6. Kaya sinabi ng Panginoon, iibahin ko ang Samaria at tataniman na lang ito ng mga ubas. Pagugulungin ko ang mga bato nito papunta sa kapatagan hanggang sa makita ang mga pundasyon nito. Steven, sabay-sabay po tayo. Madudurog ang lahat ng imahen ng Diyos sa Samaria. Madudurog ang lahat ng imahen ng mga lalaki ng kanilang pagkakatanik sa mga babaeng bayaran sa templo. Pagtipon ng bayan sa imahen ng Diyos kung kita na binayad sa mga babaeng bayaran sa templo. Kaya kukunin mo yung mga lalaban ng mga pinakito ang sinasa sa mga pagkakatanik ng kanyang mga kalaban o bayad sa mga babaeng bayaran sa kanilang templo. Amen. Amen. Let's pray. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon God. Lord, salamat po, Lord God, sa oras na ito, Panginoon God, na muli mo kami, Lord God, pinabuklod-buklod o kami, Lord God. Salamat sa kalakasan po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kasiyahan po, Lord God, ng bawat isa po, Lord God, na dumalo po, Lord God, at ikaw na naman po, Lord God, at inuna namin po, Lord God, na hinili ka namin po, Lord God, sa oras na ito po, Lord God. At maraming salamat po, Lord God, sa isang linggo po, Lord God, na ikaw ang nagkabay. Ikaw po, Lord God, ang naging kasama namin po, Lord God. Salamat sa protection po, Lord God, sa good health po, Lord God, na pinagkakaroon mo sa amin, Lord God, sa araw-araw po, Lord God, na pagtrabaho namin po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kalakasan po, Lord God. At Lord, maraming salamat kami. Nagpapakumbaba po, Lord God, Lord. Nakikita mo po, Lord God, ang laman ng mga puso namin po, Lord God. Nakikita mo po, Lord God, pagkakamali namin po, Lord God. Kaya Lord, patawarin mo kami po, Lord God. Kami daw sa puso na nagpapakumbaba po, Lord God, na linisin mo ako po, Lord God, sa isip, sa salita, at sa gawa po, Lord God. Kaya Lord, salamat sa patawaran po, Lord God. Lord, itinataas namin po, Lord God, ang gawain mo po, Lord God, natin sa kami ito po, Lord God, na ikaw na po, Lord God, siyang manguna po, Lord God, that your Holy Spirit be a panaas po, Lord God. Alam namin po, Lord God, na andito po, Lord God, in our midst, o po, Lord God, sa kami ito po, Lord God. Nararamdaman namin po, Lord God, ang presensya po, Lord God, sa kami ito po, Lord God. At alam namin po, Lord God, na mapapaulihan ka namin po, Lord God, sa aming kaya namin po, Lord God, sa kami ito po, Lord God. Kaya ikaw po, Lord God, ang mangusap, manguna po, Lord God, malilito po, Lord God, sa gawain natin ito po, Lord God, at sa mga darating po, Lord God, sa mga nasa daan po, Lord God, Lord God, Amen. safe and sound po, Lord God, napakarami pang upuan po niyo, Lord God, na-occupy po, Lord God, kaya Lord, magdadala po, Lord God, na mga ma-occupy ng mga ito po, Lord God, na mas marami kami, Lord God, mas masaya kami po, Lord God, pag marami kami po, Lord God, na mapupuli sa iyo po, Lord God. Kaya Lord, sa lahat ng gagamitin mo po, Lord God, sa gawain natin ito po, Lord God, Lord, ikaw ang mamuna po, Lord God, mula po, Lord God, sa mga readings o po, Lord God, sa
Tayo po ay dadako sa ating second reading. Ang matatagpuan po sa Book of Matthew, chapter 28. At nagsisimula po from verse 1 to verse 10. Ready na po? Amen. Sabi ko dito, muling nabuhay si Jesus. Verse 1, makaraan ang araw ng pamamahala sa pagbubukang ni Wayway na unang araw ng Sanglinggo. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. 2. Biglang lumindo ng malakas at sasabihin ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at inulo yung bato na nakatagilip sa libingan at inukuhan ko. 3. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. 4. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hininapan. 5. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinagol sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli. Tulad ang sinabi niya sa inyo, hindi kayo, tingnan ninyo ang pinaglalagyan ng kanyang bangkay. 7. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. At papunta na siya sa Galilea, makikita ninyo siya doon. Iyan ang balitang nandito ko sa inyo. 8. Kaya dali-dali sila pumili sa libingan at kahit natatakot sila, masya pa rin sila na binaligtas sa kanila ng mga. At ako nilang pinuntahan ng mga tagasunod ni Jesus pagkabalita ang nangyayari. 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, magalak kayo. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinampas siya. Then, sabay-sabay po tayo. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, puntahan niyo ang aming mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita. Panginoon ang pagdagal ng pagpapala sa pagdamang ng kanyang. Amen. Kaya alam mo mga tanda na tayo. Makuling. Tayo po ay magpunin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Amen? Amen. At dahil Lunes, Happy New Year. Sana po ba?
Let's continue our worship to the Lord. I need
Amen. Amen. Hallelujah. How great is our God. Always, how great is our God. So, dapat tayo sa ating sa pang-shortlist sa Panginoon, yung ating tithes and offering. Mayroon lang akong i-share. Sabi kasi pag-galing tayo church, ay, alam ko na yan. Alam ko na yung tayo sa offering. Alam ko na yung pagbibigay sa Diyos. Alam ko na yung kasamang bahagi na ibibigay sa Panginoon. Pero ang natin, ang tanong ba, nahinga ba natin kung ano yung kasamang bahagi na yung paano ba yung Diyos is kasamang bahagi ng more than 10% from what you give. Amen. Ano ko lang dito, kasi ang in-expect ng pero ang nangyari yung pagbibigay natin pala ay hindi lamang ako sa money matters, hindi all your aspect of your life na ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi ano ko yun, share ko lang kasi mo ko yun, 3 months ago, hindi pumayag ang Diyos na ako ay lumugmok doon sa aking experience na meron ako ng meron ako ng anxiety, meron ako ng depression for 3 months ago. Hanggang naka-recover ko, iyak-iyak sa tulong sa grace ng Lord ay na-overcome ko yun dahil sa pag-ibig ng Lord sa pag-pray. Amen. Ibig sabihin na tayo ay ganito, malalim at tayo makakaranas ng gano'n. Pero dahil nandiyan ang Diyos, na hindi siya kung na lang tayo mag-stand. Kundi mag-stand tayo doon sa binibigay ng grace ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Makakahuli na ako. Hallelujah. Yan ang importante. Hindi ko na masalaya na ako kasi hindi sa emotional damage so, praise the Lord, hindi ko matao ng kapatiran na si Grace sa akin. Amen. Thank you, Lord. Ang aking spirit, sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na wala ako sa Panginoon. Ay mapagdaanan din natin yung lugar. Pero in Jesus' name, ang ganda lang. Kapag ganun ang Panginoon sa akin, yung ating binibigay sa Lord, ay hindi din yung ito-cover niyo yung ating puso. Kundi lahat ng aspect natin, ito-cover ng Lord. Amen. Dahil alam ka ng Lord ko. Kaya nasabi nga doon sa sabi nga, di ba, ang Diyos ko sa malakay, hindi tayo sinisala Ginagawa ko pera. sa pagbibigay. Kasi gusto ng Panginoon na ipakita sa atin yung hindi pa natin nakikita. Kasi yung pera na nakikita natin natin, yung binibigay ng Diyos na emotional na comfort, hindi natin makikita yun. Amen. Yung gusto ng Panginoon. Thank you, Lord. Iko-comfort tayo, Lord. Sa ating pagbibigay ng ating bahagi ko sa ating bilang Kristiyano, sa ating pananampalataya. Sabi nga ay, i-offer mo yung galing sa puso. At yung para sa Diyos, huwag natin pala na yung tayo kasi buong family natin ang benefits ng one way. Ako, hindi lang kung hindi ba the whole family. Hindi lang kung family, kung hindi lahat. Sa unang pamilya mo, ang mag-benefits ng
Amen. Totoo yan, bro. Tsaka yung faith. Kaya nga sabi nila, bakit daw ang mga katulad natin, na kahit wala tayong mga minsan naman tayo malakas, hindi naman tayo laging may trabaho, minsan wala tayo ng work, ay hindi tayo nagreklamo na, ay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng mula akong kinikita ngayon. Dahil nandiyan ang Panginoon, hindi
you, Lord. Lord, binabalik po namin sa iyo, Panginoon. O God, Lord, aming pagmamahal. Lord God, gawa namin sa tulong mo. Lord God, dahil sa aming mga kamay, Panginoon Jesus. Lord God, ay ipapasalamat ng maraming Panginoon. Amen. Thank you, Wala Lord. kami, Panginoon, na sapat na salita, Lord God, na magbigay sa kundi salamat. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa aming kalakasan, Panginoon. Sa aming Amen. Thank you, Lord, sa favor. Sa lahat, Panginoon, Lord, sa aming nararanasan ngayon kami ngayon. Lord God, ay galing sa iyo. Salamat, Lord God. Amen. At maging Panginoon sa aming mga channel of blessing. Salamat, Panginoon, sa pagdaming pagka, Panginoon, Lugad, na isip, hindi ka umaapat. Salamat mo sa aming lugar, Lord, at maging sa aming mga pamilya, O Lord. Salamat sa iyo, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Lord, we thank you tonight. We can gather together and hear from you. And ask the Holy Spirit, who is the Spirit of the Good Shepherd, to speak to us. Anoint our minds, our brains. Lord, open our ears para makakita namin, Lord, yung sa amin ang Holy Spirit sa kanyang church. Kaya ni Panginoon, sa aming pagtinig, tanggap namin yung Rema Word. Amen. Word. Thank you, Lord. We worship you. In Jesus' name. Tayo natin sabi na, ang message natin ngayon is about yung gate. Bubuksan daw yung gate ng temple. Ang Messiah ay dadating sa Israel. Yung matapos sa Messiah is the King of Glory. Yan. He's coming in. Siya ay pupunta galing sa langit. Tapos siya ipapasok sa temple gate. Kaya bago siya pumasok ng temple gate, dapat pumunta muna siya saan? Sa Jerusalem. Kaya ito ang unang kanyang destination. Ito ay isa sa mga last topic ko na sa ating prophecy. Yung malapit na yung prophecy ng first coming ni Jesus Christ. Kaya parang nakikita ko na yung mga first coming na sinasabi ng mga scripture, parang second coming na. No? Kaya gusto ko parang tignan yung text na ito at natin natin mabuti kung ano sinasabi ng Lord. Meron tayo na yung dalawang verses na chapter 24 ng Salmo, verses 7 and 8. Tuloy ko ba ang mata niyo? Amen. Buksan ninyo, 1, 2, 3, go. Buksan ninyo ng dalawa ang mga lumang pintuan ng templo upang masasawahan ang iyong kapangyarihan. Sino ang iyong makapangyarihan? Siya ang Panginoon ng lakas na tataas sa sabihin sa kapyapan. Buksan ninyo ang maluwang, ang lumang pintuan ng templo, ancient gate. Ang lumang pintuan ng templo, ang panahon nila, ay ang pintuan iba-ibang klase ng pintuan. Yung mga pintuan na, ano pang klase ng pintuan ninyo? Yung pintuan na pagpapasok ka, ito lang na yung pintuan, meron din push and pull, di ba? Meron push. Tapos may po. Tapos meron pull, di ba? Meron din yung double, meron push. Ganon. Meron pull, di ba? Di ba, iba-iba na yung gate, ang mga door, ngayon sa mga super, meron na lang yung parang detector, no? Hindi mo na pupush or pull, hindi pagkakit sa kanya, ay tao. Super, di ba? Automatic. Kaya, alam mo yan, di ba? Yung hindi ka na yung doon o hindi ka na bukas. Ayan. Yung pintuan on ay mano-mano. Yung especially sa temple, may mga priests na nagbubukas. Hindi siya palaging open, kailangan close. Ang dahilan bakit naka-close ang templo ay kaya nilang mapasok yung mga lamang, mga pigit, no?
Bawas. Sa templo, papasok daw yung hari sa templo. Sabi niya, sino ang hari ng kapangyarihan? Buksan daw ang templo. May mga, ito yung sabi yung pintuan, di ba? Pintuan ng temple. Mamaya konti, atas tayo konti, bago siya pupunta ng pintuan ng temple, pupunta muna siya sa, yung gates ng wall. Diba? Bago ka pumunta sa temple, ay papasok ka muna sa gate. Hindi mo naman nalisa example ng gate ng airport ng Old City, ng temple na. Diyan na gate. Diyan na gate. Ano yung gate, Sister Rachel, na malapit sa Wailing Wall? Damgate. Damgate. Yung dito. Kaya sa tempo ng Wailing Wall, yung nandito sa kanan na entrance, ay Damgate. Diba? May mga gates na papasok sa Temple City Hall. Ngayon naman. Ngayon, ang pinatutuloy nating wall ay yung wall na ng Turkish. Bago na yan, yung Turkish na yan. Ano na yan? Siguro na build na 900 AD. Pero yung original na temple noon ay yung original na wall, restoration ay dun sa David, City of David. The city of David. Yun yung original na wall. Tapos, extend nila, sinama yung temple complex. Ang City of David nasa baba, ang temple ay nasa taas. Dati ay may tulungan lang na wall ay dito sa City of David. Ginawa nila para ang king ay may diretsong access sa temple ay kinulong nila yung buong ano. Kung mapapansin nyo ngayon, na hindi na naka-wall yung City of David, nasa-drive siya, ang naka-wall na lang ay yung tinatawag natin temple complex. Temple complex yung nandun na sa kababis, yung Church of the Smoker, diba? Nandun na sa loob. Nandun maraming gate, no? May Veros Gate, may Damascus Gate, diba? Zion Gate. Dapat Gate na? Zion. Zion Gate o sa... Papunta sa Apero. Kaya yung ibang gate na ngayon. Ito ang ibig sabihin. Kaya mga pintuan ng temple, yung temple ay yung temple structure. Ano ang tubis ng temple, Paris? Rectangle o circle? Hindi circle ang temple, ha? Rectangle. Rectangle temple. Pagka circle, mosque. Hindi yan yung temple. Ngayon, ang sabi niya, kailangan upang buksan yung pinto ng templo para
No. Jacob, Abraham, Isaac. Isaac. Jacob. Kasi, malinaw ang pinangakuan niya. Hindi lang pinangako kay Esau. No? Hindi niya pinangako kay Ismael. Ang lupain ito ay para sa chosen people. Sister Cathy. Pinili niya mga tao. At so, ang pinili niya tao, hindi Pilipino. Hindi din Arab. Kasi sila mga Arab. Pinili niyang laki na magagaling ang tagapagligtas na race ay Jewish race. Amen. Kaya ang tinapalang laki sa lahat ay Hudyo. Amen. Dahil si Jesus hindi pinanganak sa Maynila. Hallelujah. Si Jesus pinanganak sa Bethlehem. At Bethlehem hindi Bethlehem ng Palestine. Bethlehem ng Israel. Judea. Sabihin, nung panahon ni Jesus Christ, ang mga nakatira dyan ay mga Hudyo. Amen. Ojo. Sina Miriam, sina David, dyan ang nakatira. Kaya wala na, mga Hudyo, hindi na dyan nakatira. No? Ang mga nakatira na ay si Mahmoud Ahmadinejad, di ba? Si Muar. Iba na ang nakatira dyan. Kaya, sabi ko, as long as never Vera, di mo mapunta na God bless you yung mga gustong pumunta. Kung kayo dyan, hindi ko kayo membro. Hindi ko kayo lalabas. Sabihin ko kayo, hindi ko na. Pumasok pa eh. Ayaw ko pumasok. Dahil yung mga kamas, may mga taon na mga doon, hindi, hindi ko yan nagtiteka. Parang anong ginagawa nila sa Gaza? Sila ang mga nito. Kaya pag di ka marunong mag-bless sa mga Palestinian na nandoon, kidnapin. Buti kung Jewish ka, ano? Tumumusik ka, pag kayo at Albino, pwede na natin ibagyan sa baka. Diba? Hallelujah. Kaya ano, Gusto. hindi naman kaya Israel, ano? Kaya naman ay tinutubos din pati mga Thailandian, diba? Kaya ano ko sabihin, pagka may pagpipilian, si Adi, o si Yehuda, o si Ala, pipiliin nila si Yehuda. Kaya kung narin yung palalayaan, hindi nila priority si Ala. Dahil hindi ka naman una, hindi ka Hudyo, pangalawa, kaparehas mo ko, wala kang regresa. Hindi ka naman regresa na regresa, hindi ka naman inaalala. Kaya dito, dapat kayo umuwi ito eh. Ngayon, problema pa natin ilabas sa hindi, hindi ko sabihin, sa Bethlehem, ngayon, ay hindi na Bethlehem ng Israel, Bethlehem ng Palestine. Ang mga nakatira doon, lalong humita, ano? Kaya pag kami nandun minsan nung nandun kami ni Pastor Melody, nasa ko mga Palestine. Oo. Tawag sa akin sa ulo, ano ko ginagawa? Sa Melody, gusto mo batuin ng salito. Kaya gusto mong balikan ng ikaw. Dahil wala akong ginagawa sa gusto ko. Ay, Pilipino, sa ulo. Tinuturuan ka sa Kapag ibigay ako, ito, sabi niya, kung saan yung mga anak at makapasok ang aming mga kapangyarihan. Kaya, ang Israel ngayon ay hindi na sila ang may hawak ng buong Israel. Diba? Pinanako ng Diyos sa Israel, pero hindi sila ang may hawak ng Shomron. Diba? Noon. Ang Shomron at ang Judea, Samaria, tinatawag natin Westa, ay nasa kami ng mga Palestinian. Diba ngayon, tinatry natin yung pabalik sa atin, yung Gaza, dahil kung binigay natin sa kanyang Gaza, ginawa nila ang tahanan ng mga terorista. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa Lenin, 48 hostages natin. Sabi ni Trump, dedete na ng dalawang buhay. Lahat ay patay na. Diba? At ang nakakatakot na ideya, wala naman, yung mga 20 na yun, ay maraming may sakit na. Punta na rin sa grave. Mga matay na rin, kaya yung mga families nila, ay lumalapit talaga gusto
nila na Na-reserve. minsan communication mo, ay sulat pa. Wala pang text noon. Wala pang kahit na yung difficulty na wala pa noon. Halos ka noon, pagkaya sasabihin mo na doon sa may-ari, Ale, sa next year na Rosh Hashanah, makikita kami sa inyo. Makikiserve kami. Ibig sabihin, Rosh Hashanah, pabalik ka na sa Nazareth, i-reserve mo na 1 year in advance. Napakasulat po kami, ha? Huwag na kayo mag-welcome ng iba, kami ang pamilya ko. Uuwi kami, pero sa Rosh Hashanah, babalik kami, kung di na nagbibigay sa iba itong pwesto. At ang dapat na gagawin, kung may mga kapag-anak ka doon, kausapin mo na sila, alam nyo na, alam na this. Hindi naman, hindi. Nangyarap ng palisar. Kaya, next year, darating kami, ay paki-alis nyo na yung aming titignan. Pero noon, mga kapalera, hindi electronic communication, wala pang TLDP, hindi pa nagagawa mo. Kailangan yung, kung tignan mo sa isang place, malayo pa, paalis ka ba lang, nagpapaalam ka na, babalik ako next year. Na ganitong buwan. Ngayon, ang sabi ito, yung hari na dadating, Sir Lisa, ay hari na nakipaglaban. Diba? Nakipaglaban. Kung papasilin natin si Jesus ng pumunta sa Bethlehem, nakipaglaban ba? Hindi. Dahil hindi dalawa siya mapatay ni si Roges. Kilala mo si Roges, Sir Lisa? Nag-check-in ba yun sa hotel? Si Roges, sabi naman, hindi naman hari eh. May mga pagkas na kung nakilala kay Roges, sabi nila, gusto na namin makita yung ipapanganak na hari ng Israel. Sabi ni Roges, walang bang hari, hindi ako. Ay, pero sila namin yung kanyang bituin. At nagliliwanag yung bituin niya, at gusto namin alam niya sa iba ng hari ni Roges, ano yung tinutulong ng mga bituin na yun? Kaya ang ginawa niya ni Roges, tinanong niya yung mga Torah scholars. Sabi niya, saan papanganak ang tagapagligtas? Alam nila, sabi nila, sa Bethlehem ikarata. Sa Bethlehem siya papanganak. Kaya ano ginawa ni Herodes, Sir Lisa? Oo, 2 years below. Pinapabot. Pinapatay nila ng 2 years below ng mga bata at mga baby. Buti na lang, si Jose hinarningan ng angel na umalis. Nasa siya punta na. Egypt. Oo, nag-escape sila sa Egypt. Diba? Parang, kung hindi, makapatay si Jesus. Bakit makapatay si Jesus? Si Jesus ay hindi haring nakikipaglaban. No? Nasa mercy siya ng kanyang mga magulang. Yung mga magulang niya ang nagtatas sa kanya paalis ng Bethlehem. Dahil yung malaman niya ni Herodes ay hinahanting niya ang haring itinawala. Alam na niya, naniniwala siya kung sa, surname. Naniniwala siya sa sinabi ng mga batas. Siya ba ang hari? Sabi niya, kakaiba, bakit totoong hari niya? Dahil nung ako'y pinanganak, wala namang stand na doon sa akin. Wala nang tinanong si Agin Lewis, wala nang nakasulat na nagliliwanag yung stand.
Sunod siya ang Panginoon na binulong ng hukbo ng kalikutan. He is the Lord, the ruler of the hosts of heaven. Yung sabi niya, siya ang Panginoon na naghahari ng lahat ng mga nasa kalamitan. Pagka sinabi natin hukbo, parang mga armies. Yung armies, Sister Johnny, yung mga armies ng langit ay mga angels. Diba? Mga angels. At siya yung leader nila. Diba? Parang sa Pilipinas, parang siya yung commander-in-chief. Diba? Siya yung sinusundan ng mga angels. Sabi niya, tunay na, totoo, na siya ang haring makapangyarihan. Sir Jonathan, paulit-ulit yung sinabi, itong Psalms na ito, Psalms 74, ay tinakanta ng mga Hudyo kasi ito punta ng papuntang templo. Yung tawag natin dyan sa English is Song of Ascents. Song of Ascents. Sa Hebrew, ang pangalan ay Shira Ma'alot. Sabihin mo Shira Ma'alot. Ibig sabihin ng Shira Ma'alot, kaya sila pupunta ng temple, kinakanta nila yun. Lagi ang kanan, or ako sila naglalakad sa Jerusalem, kumakanta sila ng Shira Ma'alot. Ito yung sa mga kinakanta nila. Ang kanta nila, ang Panginoon daw ay ruler. Siya ang nagbahay, siya ang leader ng armies ng kalamitan. Sir Jenny, naintindihan mo ba yun? Hindi siya yung nakaupo lang, kundi siya yung nag-lead ng battle. Sa sinasabi niya kung saan ilalaban, nakikitira. Kaya, ang place na gusto niya puntahan ngayon, si Jenny, pagkain mo, saan gusto niya gusto pumunta? Hindi, ito, is dito sa text natin. Palagay mo, saan niya gusto pumunta? Pintuan. Temple. Saan yung temple? Nasaan ang temple? Kahit ba? Jerusalem. Dahil sa temple ng Jerusalem. Kasi niya, bakit siya pupunta ng temple ng Jerusalem? Lilipat ako kay Jenny. Jenny, pagkain mo, bakit pupunta sa temple sa Jerusalem? Ha? Para maghari. Para maghari. Ang nakikita ko, maliban sa pagkakari din, parang may nangyayari sa Jerusalem.
lumikha ng langit at lupa, di ba? At siya ay darating. Kaya ang problema, darating siya sa mga taong rebelde. Rebelde. Tayo, ang mga tao, ang Israel, especially tayo din, huwag natin i-accept ang sarili natin. Tayo mga rebelde ng mga tao. Napansin mo, Sister Grace, kung sino yung nasa upo, kalaban natin, no? Ganun ka rin ba? Kasi kung sino yung anti-establishment tayo, kung sino na upo, ayaw na, ibansa! Pag Duterte, ibansa! Pag Bibig, ibansa! Kahit sino, yung anti-establishment tayo, hindi ka, ayaw natin magpasako. Gusto pala nila mga rebelde. Meron tayong spirit ng gano'n. Rebellion. Ganun din tayo. Di ba sabi na natin mo, huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas yan, maraming babies sa labas. Sabi mo, opo, matutulog na ako. Matulog lang namin sa bintana. Pupunta ka sa mainit. Diba? Alam ko eh. Buhay ko eh. Diba? Lagi na tayo. Diba? Enjoy, diba? Kaya napapahawak tayo ng minsan eh. Diba? Kaya nabubuntis na mula sa oras eh. Dahil may style ka rin. Matutulog ka na rin yung mga eh. Hintay mo pala. Pag hinihilit ka na rin mo. Tapay mo. Pwede na. Pwede na. Diba tayo? Hintay mo pala. Diba? Hindi tayo eh. Hindi. Yung pag-rebelde natin, hindi na natin sa pag-rebelde, mayroong consequences. Dahil example ko nga kanina, yung galapitan na, huwag kayo inutusan mo na yun, may sakit, sa likod, sa kapal, di ba kayo? Pag baili, nasa yaw! Ang mga baby. Yun lang ang problema. Kasama mo na yung kasanggong abay-bay nung kahanin mo, nung ano, nung kala. Diba? Nung magkasama na kayo, dumating na yung kulay yung totoo. Kaya, impirno tuloy yung buhay mo. Tapos, yung CCC, yan sa isip mo, nalaman mo, may mga consequences yung sin. Dahil tayo rebelde, pero ito ang maganda sa hari na dumating. Ang hari na dumating, ililigtas niya yung rebelding bayan. Pero bago niya ililigtas sila, ang ginawa niya ng nanang Esther ay namatay siya para sa kanila. Amen. Amen! Pero hindi ako parang tayo tinakot tayo. Hindi tayo dapat, pero sabi ng mga mamamatay ako para sa iyo. Ngayon, yung sa muling pagbabalik, babalik siya, Ate Annabel, sa rebelde tao dito. Amen. Sabi mo, at dito sa context na ito, kung pag-aaral natin mabuti, siyempre, nauna na yung rapture. Pero may babalik na siya. Sino? Mga rebelde. Mga rebelde yung Diyos.
Hallelujah. Ibig sabihin, sa lahat ng purposes ng Diyos, hindi mawawala ng mga Yes, amen. tawag nila, alam ng Jenny, kaya hindi nila tayo ng Diyos. Amen. So, bakit tayo dinala? Bakit sabi mo tayo dinala ng Lord? Ano naman ang dadalhin ng mga Indian sa mga Diyos muna? Ang magdadala ng Ebanghelyo, yung nire-recite natin may narinig mo ba? Ang mabuting balita. Ang magdadala ng Ebanghelyo sa Diyos ay ang Pilipino. Ito kasi ito ang na. Ngayon ko lang alam, ngayon lang ang tinuturuan ng Lord na yung mga ginagawa natin, yung service natin, hindi mo kami ibabayin sa service. Nako, gagaling din. Marami tayo na minsan na-open tayo pagka ang mga kunti tinatawag nila si Jesus na Yeshu or Oo. hindi yan matututang kayo bakit naniniwala kayo sa ako. Kaya pagdating natin kay Jesus, siya ay Diyos. Sa kanila, tuyo. Isa ang Diyos, sinabi lang daw. Tayo, naniniwala tayo sa Jesus. Pero minsan, tayo na, hindi, Jesus, si Jesus ay Diyos. Pero ito naman ito, pag ito yung makipag-debate, tama. Nako, Pero ito, hindi sila matalo. service. Yung love yung Love. Amen. hindi nila ito nagdidebate. Kahit manalo na sila sa salita, hindi nila kaya gawin yung ginagawa natin para sa katanungan. Amen. At yun makikita yung ating edge sa lahat ng mga gagamitin ng Lord dito sa Israel. Amen. Ang gagamitin ng Lord sa Israel ay yung mga taong humble. Pinasukan ng Holy Spirit in Jesus. At hindi mga mahihirapan na magaling mag-debate, Nako. kundi marunong mag-serve. Amen. Kaya share ako at sabi nila, ano na yung kay Jesus na, hindi pa kayo naniniwala ng Diyos. Di na ako nainig, no? Pero yung service ko speaks more Nako, the words. everything. Amen. At hindi nila yung kaya talunin. Kasi kaya, hindi nila kaya talunin yung service na galing sa totoong pag-ibig ng Jesus Christ. Hindi kaya talunin ang salita. Sila ang malulusa. At hindi tayo malulusa. Amen. Ang pag-ibig ng Lord. That's right. Father, we thank you for tonight. Thank you for being the King of our lives. Na Lord, dumating kayo, ayaw na kapagligtas. At hindi sa likurin niyo kaagalaman ng mga kaaway. Ay pinatay ninyo ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. At muli kayong nabuhay at binigay ko ang inyong bagong. Eh Lord, sa amin po kayo ulit upang i-recite ang 3-minute gospel. Ayaw niyo kami po na magbubuhay sa amin ang mabuting balita. Nakarat namin ang mabuting balita. Kuskus mo kami, Lord, ng inyong tunay na pag-ibig upang sa aming mga paglilingkod ay makita sa buhay namin na si Jesus ang totoong nagmamahal at nag-aarog ang kapagpaligtas. Ang darating na hari ng lahat. In Jesus' name. Dahil natin sa lang, Amen. Amen. Dahil natin sa Amen. Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Una, ang pagkakapit ay resulta ng kasalanan, ang
kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay makasalanan. Pangalawa, ang pagkamuhi ay isang ka ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay namamit, ikaw ay kaya and dalang step. Memorize na. Then, Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Oh, ang Diyos na nakila at makapangyarihan ka. Pagpuri po ang pagpupuri. Pagkakaroon ng pagkakila sa iyo, Father, ng manalong pangalan, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, na haring makapangyarihan. Siyang babalik na sa aming hinihintay, Panginoong Lugad. Hallelujah. Kaya sa aming paghintay sa iyong pagbabalik, Panginoong Lugad. Hallelujah. Turuan mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Magawa mo yung kalooban. Kalooban mo, Panginoon, na makakakay kami ng mga tao, Panginoon, Lugad, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin. Pagkaroon ng boldness, Panginoon, Lugad, kung paano, Panginoon, yung training is gospel ito, ang aming memorize, Panginoon, Lugad. Hindi ba sa amin may sa ulo, Panginoon, Lugad, kundi amin may sa puso, Panginoon, Lugad, may pangalan namin sa mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo, maging sa mga
tayo, di ba? Kasi sayang, nag-aral ka ng 6 months, nag-clear ka pag 9 o'clock o 10 o'clock ng gabi. Pero, sinayang mo lang yun. Nagsimula ka na naman, ituloy-tuloy mo na yun. Kung nagsimula pa tayo, dapat meron tayong goal na ma-achieve natin yung ipinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi alam nyo, hindi lang po tayo nag-graduate na ay tapos na, that's it na. Ang pagsunod natin sa Panginoon is continuous po yung ating pag-serve sa Kanya, pag-aaral, para magamit ang ating mga buhay sa Panginoon. At kailangan i-encourage natin. Kasi tinawag tayo ng Lord, hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang happy-happy, para lang umating every Saturday is good. Mag-fellowship tayo. May purpose ang Lord, bakit tayo kumain? Ang purpose na yan, para ma-expand yung kingdom ng Panginoon. At masyaran yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun ang totoo sumusunod sa Panginoon. Kasi pag hindi natin ginagawa, may hindi na lahat sa iyong buhay. Kaya hindi lang tayo mag-graduate. Kaya kailangan ilagay natin sa isip, sa puso natin na tayo sumusunod sa Panginoon. Amen? At sa October 10 is anniversary ng Tel Aviv. We need to pray. Then, at pag-pray namin na ang Tel Aviv talaga maging, na sila, yung maging matatag na talaga, talaga yung bago sa dumami sila. Kasi alam mo, ang malaking talaga na tao ay nasa Tel Aviv. Kailangan talaga makadami. At sa 11 po, congratulations sa recent graduate sa lapan natin ng Panginoon. Yung mga mag-graduate, hindi yan sila matatapos dito or buhay nila, no? Kung paano din na yung mga school workers, mas mataas yung antas na nila. Diba? Kaya batch ko na sila, batch 1 kami. Diba? Kaya kailangan. Kaya paminsan, para ako na-disappoint sa mga prayers. Ganito ang prayer. Lord, tulungan mo naman si. Parang na ako pinag-pray ng mga pag-reach out, pipili natin ang mga sarili na. Lord, tulungan pa ako ng mga pag-reach out. Hindi lang si Pastor. Lord, tulungan mo si Pastor. Lord, tulungan mo ako din pa, Lord, na mga pag-reach out ang mga tao kapag dala ako sa kingdom. Hindi lang ang mga leaders, hindi lang mga pastors, hindi individual tayo. Kasi one day, babalik tayo sa Lord, baka nakalaman tayo ng Lord. Kaya tayo hindi pa-represent sa Lord. Sabi na, kasi kaya mga sinunod tayo, kaya hindi natin tayo nakabala. Kaso lang, yung gawa natin dito sa lupa, pang-lupa lang yun. Diba? Pang-lupa lang yan. Kaya yung mag-tractor, pang-lupa lang yun. Ang panglamin ng ating goal talaga ito. Kasi doon ang awarding ceremony na walang makakakuha ng reward mo kundi sa iyo lang. Kahit suhulan mo ang Lord, hindi nagawin ang suhul. Dahil individual tayo. Amen? Kaya po, ipagawin natin. At yung ating prayer and fasting, no, continuous pa rin hanggang 30 at ang September matapos ito. Pag-pray talaga natin. No? Pag-pray natin ng mga tao at Israel, sabi niya ni Pastor Fred sa aming klase, nagkakalo din niya, palapit mo ng palapit. Palapit na rin ang nasa bungad na tayo. Kung hindi ka pa ready, ang nire-ready mo lang, ang kayamanan sa lupa, delikado. Dapat, balance, i-ready ko din natin ang ating pag-serve sa Lord. Amen? Kaya continuous natin ang pag-pray. Pag-pray natin, yung makadala tayo, ang dami ko po ang nakapag-pray.
kahit the very weak will be saved. Kahit ang pastor, no? Kailangan natin ngayon magpalakasan sa Panginoon. Amen? Kaya continuous po tayo sa goal na dapat natin ma-achieve para sa kingdom of God. May goal ka dito sa lupa, but we need to prioritize the goal in heaven. Amen? God bless everyone. Having po kami ng closing hymn. Thank